Si Sadako ang isa sa pinaka-nakakatakot na karakter sa pelikula na napanood ko. Isa ako sa mga hindi makatulog matapos mapanood ang The Ring na hango sa sikat na Japanese horror film na Ringu. Sa isang matandang castle sa Hyogo, Japan, nalaman kong ang karakter ni Sadako sa pelikula may pagkakahawig sa kwento ng isang babaeng pinaniniwalaang nabuhay dito mahabang panahon na ang nakalilipas. Isang babaeng iginapos at inihulog sa balon na ito hanggang mamatay. Gaya ni Sadako sa pelikula, pinaniniwalaang nagmumulto pa rin ang babaeng kilala ng marami sa Japan sa pangalang Okiko. Sa gitna ng moderno at progresibong syudad sa Japan, nakatutuwang makita ang mga temple at castle na daang-daang taon na ang tanda. Ang Himeji Castle sa Hyogo Prefecture, mahigit 400 years nang nakatayo. Galing ang pangalan nito sa isang puting ibon. Kaya ang disenyo raw ng castle, nahahawig sa ibong lumilipad. Autumn o taglaga sa Japan noong magpunta kami. Dahil napaliligiran ng mga punong walang dahon, pakiramdam ko, papasok ako sa kastilyong puno ng misteryo. Nabansagan pa naman itong most haunted castle in Japan, ayon sa ilang websites. Bilang paggalang sa Himeji Castle, kailangan magtanggal ng sapatos. Yung mga bisita dito, parang sa bahay lang, di ba? Kailangan bilang paggalang tanggalin mo yung sapatos mo. Yari sa malalaking troso at malalapad na tabla ang 6 na palapag na kastilyo. Ito kasing castle na to, hindi siya naging bahagi o parte ng kahit anong gera. Kaya rin na-preserve siya at kung ano yung castle na itinayo daw nung 1600s, ganun pa rin siya ngayon. At itong pillar na to, nasa 400 years na.オリジナルとして残っているお城は約12カ所ありますが、姫路城だけが天守以外の建物もたくさん残っていると。Ang Himeji Castle ay nakadesenyo para depensahan ang sarili nito laban sa mananakop. Sa ilang bahagi ng kastilyo, may maliliit na taguan gaya nito. May mga lagusan para raw mabilis makakilos ang mga mandirigma. Sa 5 palapag ng Himeji Castle, may makikita ka na ganito. Ito raw yung lalagyan ng sword ng mga samurai noon. Gaya ng buong castle, original pa rin to. Sa pinakatuktok ng Himeji Castle, isang shrine ang babati sa mga bisita. Mula dito sa pinakamataas na palapag ng Himeji Castle, dun mo makikita na may view pala siya ng buong city. At makikita mo rin na tinutumbok siya ng isang malaking kalsada para siyang nasa sentro talaga ng buong syudad. Sa kabila ng angking ganda,
Ilang nakakikilabot na kwento ang narinig ko mula sa mga empleyado rito. Si Mori Tomoko may nararamdaman daw sa isang sulok ng kusina. Dito daw niya na-feel kasi yung... Sabi niya dito niya na-feel yung kinikilabutan siya sa parte na to. Okay? You feel cold? Ayun, may na-feel siya na malamig. Kanji. Saan? Diyan? Sa likodan niya daw. Sa likodan niya. No! Only. Me only. You feel something here? Tuloy ako. Let's go. 姫路城の仕事をしていると地下1階部分ですごく真っ暗なんですけど、そこですごく寒気を感じたことがあります。何かお侍さんみたいな怖いというよりかは誰かいるなっていう感じを、人がいる感じがするんですね。 Sa pagdaan ng panahon, may ilang kwentong nagsulputan tungkol sa Himeji Castle. Isa na rito ang di umanong sumpa sa mga kabataang magkasintahan. 高校生ぐらいの人ですと、怖いというよりも、彼氏彼女と姫路城でデートすると必ず別れるという、そんな噂まであります。 Pero hindi ito ang pinaka nakakapangilabot na kwentong narinig ko sa aking pagpasyal sa Himeji Castle. Sa bakuran nito, isang malaking balon ang matatagpuan. Ayon sa kwento-kwento, isang boses ng babae ang naririnig na nanggagaling dito. Boses daw ito ng babaeng walang awang pinatay at hinulog sa balon. Dami ng coins sa ilalim mo kasi yung mga tao, naghuhulog sila ng coins dito dahil they wish for good luck. Pero hundreds of years ago, ang sinasabi, itong balon na to ay konektado sa isang malagim na pangyayari. Noong unang panahon, isang babaeng nagngangalang Okiko ang nanilbihan sa Himeji Castle. Upang manmanan ang pinaplano ng ibang opisyal laban sa pinuno ng kastilyo na si Kodera Norimoto. Isang araw, narinig ni Okiko ang planong papaslangin ang kanilang pinuno. Isinumbong niya ito sa kanyang kasintahan na siyang nagpasok sa kanya bilang taga-silbi sa Himeji Castle. Dahil doon, nakatakas si Norimoto pero nadiskubre ang pagpapasa ng impormasyon ni Okiko. Para mailigtas sa parusa, inalok siya ng kasal ni Chonotsubo Dashiro, kaanib sa mga kalaban pero may pagtingin kay Okiko. May kasintahan na noon si Okiko, kaya hindi niya tinanggap ang pagmamahal ni Dashiro. Ikinagalit ito ng lalaki at itinago ang isa sa 10 mamahaling pinggan sa Himeji Castle para mapagbintangan si Okiko. Pero hindi ito sapat para mapilitan si Okiko na magpakasal. Kaya pinatay siya ni Danshiro at itinapon sa balon. Mula noon, may naririnig na boses ng babae sa balon. Paulit-ulit na nagbibilang ng pinggan. 1, 2, 3, hanggang 9. Hindi matahimik ang kaluluwa ni Okiko. Ito ang kwentong nakasulat sa marker sa tabi ng balon sa Himeji Castle. Isang multong nagbibilang ng plato. Kakaiba ito para sa gaya kong bumibisita lang dito. May iba't ibang bersyon ng kwentong ito sa ilang bahagi ng Japan.
Pero isang detalye ang pareho. May babaeng hinulog sa balon. Katang-isip ba ito o nagpasalin-saling kwento mula sa tunay na pangyayari? 大きくは怪談話の主人公ですので歴史的に実在した人物ではありません。もともとこの話というのは江戸時代の芝居で全国的に有名になりましたので Became a story on Kabuki. Nowadays, So how do you feel about the story being part of a modern movie like The Ring? 大きくの話をリングの映画の制作者が、知ってた可能性はあると思うので、リングを作る際に影響されているということは考えられます。 Nalaman kong sa kultura pala ng mga Hapon, ang balon ay misteryoso. 井戸というのはさっきも言いましたけど生活に欠かせない。それがないと人間は生きていけない。水がないと生きていけないので、水とか山とか木とかあらゆるものに神様が宿るというふうに信じています。ですからその水のある井戸というのはこの世とあの世をつなぐ入り口だというそういう考え方があります。 Punto pa ni Mr. Kudo, hindi naging tirahan ang Himeji Castle, gaya ng pinapahiwatig sa kwento ni Okiko. 多くの日本人は天守の中に人が住んでいたと思っている人が多いです。しかし実際は人は住んでなくて天守の中には武器とか食料とか燃料そういったものが普段は収納されていました。 Pero ang ilang nagtatrabaho rito, may nararamdaman daw kakaiba sa Okiko's Well. 大きく井戸はご存知かどうか分かりませんけど、あそこ、縦穴の井戸なんですけども、横に空洞は余計穴があるのはご存知かと思うんですけども、風が鳴るんですね、夜間は。ヒューとかいうあの音を聞いた時にはやっぱりゾクッとはしますね。どうしても女性の声ですとね。霊感の強い方は我々は感じないんですけど、霊感の強い方は震える、立っていられないという方おられましたね、何名かは。 So do you get a lot of visitors coming here because they've seen the movie The Ring? sometimes tourists ask me about that. Many people come Himeji Castle for that reason. So of course Himeji Castle is a World Heritage and a very beautiful castle. Yes. And but the other side, so there was we had a horror story. Pakiramdam ko, gaya ng ibang Hapon, nabihag na rin ako ng kwento ng babae sa balon. May mga tanong sa isip ko na kailangan ng sagot. Kaya hinanap ko ang mga taong naniniwalang totoo ang kwento ni Okiko.